si NBI Director Melvin Matibag. Director Melvin, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa libo-libo, bilyong-milyong nanonood po at nakikinig sa inyong programang 2x2. Opo, Director, ang mga gasoline, marami daw pong gasoline station. Ilan kumbachero yun? 400 plus. Mga 400 plus daw po na mga gasoline stations ang pansamantalang nagsara. Dahil daw po sila ay wala na maibenta. Yun ang sabi nila. Yun ang sabi nila. Pero ang sinasabi po ng customs lang kanina, ang dami-dami daw pong mga shipment ng fuel. Mas mataas pa compared to last year. Opo, same period last year. Yes, at ang sabi din ng Malacanang, wala tayong problema sa supply basing on the report po ng Department of Energy. Ano po gagawin ng NBI dito considering baka may mga matatalino at madidiscarding mga negosyante? Well, maganda po na nakikinig ako sa inyong programa at nalaman ko na marami nagsara pero napakarami po masyado niyan at alam niyo po yung pangunahin talagang nagmo-monitor ng mga gasolinahan ang DOE in coordination with PNP and JLG pero sa mandato naman po ng NBI under Republic Act 10867 kasama po yung sa amin na mutuo proprio pwede po kaming mag-initiate ng investigation, case build-up at assistan yung mga agency po na nangangailangan. Kaya salamat po at nalaman namin yan. Ako po pagdating sa opisina mamaya ay magbubuo ng team para bisitahin po yung randomly yung mga gasolinahan para tanungin po at i-check po sila kung talaga namang wala talagang supply yung gasolinahan kaya po nagsara. Meron ang pinaka masagawa kasing mangyayari Director, yung bang yung scenario maglalagay ng isang magpipinta ng isang scenario na para bagang nagkakaubusan na. May shortage. May shortage na, Director. Well, tama po yan. Saka una-una po, at titingnan natin yan, yung Republic Act 7581, yung Price Act po, which is strictly prohibits hoarding and profiteering. Saka yung cartel behavior po, ibig sabihin po, baka may pag-uusap-usap to create a scenario na talagang merong shortage na malaki at yun po will amount to economic sabotage which will give even greater penalty po sa mga mahuhuli papapatunayan na lumalabag po sa mga batas na ito. Tama kayo doon. Economic, kapag suma-suma lahat yan, economic sabotage na yan. Ano ho bang parusa sa ganun, Director? Well, yung pong ganyan, yung pong lalong-lalo na kung may panahon talaga ng krisis, yung hoarding and refusal to sell, kung meron naman, meron pong mga fine at imprisonment po yan at forfeiture. At pwede pong closure po ng kanila pong establishment. Ayun. Kaya po yung mga parusa pwede ibigay po dyan. Malamang may kulong pa yan eh. Opo, at saka pwede po natin kumpiskahin, forfeiture yung kanilang mga goods at the government will decide kung ano pong gagawin doon. Nakakapagtaka lang Director, ito mismong government agency rin na nagsabi, Bureau of Customs, mas mataas ang supply na dumating sa Pilipinas hanggang March 20, hanggang nung Biyernes lang. Hanggang nung Biyernes, yes. Compared to last year, mas mataas ng 18%, 300,000 plus ng bariles yun, bariles, barrels of oil na mas mataas. Opo. Tapos makakarinig tayo na nasa 400 plus gasoline stations na ang nagsara. Parang hindi ho hindi pala bariles, metric tons. Metric tons. 315 metric tons. 315,000 metric tons more than same period last year. And yun nga Director tapos meron ngayong 400 plus na gasolinahang magsasara dahil wala raw stock. Yeah. Yan na po yung lalong-lalo nating magiging basihan kung bakit tayo kailangan mutuo proprio mag-imbestiga dahil may pronouncement po yung isang ahensya na katulong natin sa pagpapatupad ng mga patakaran. May pronouncement na gano'n. Yan po yung susundan natin. Siguro po hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So malawak po na investigation at talagang ito po pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale
economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Sinasamantala. Yung may mga, ang Ayan. pinakapangit sa lahat, yung may magsasamantala. Director, pagka po balimbawa, sample lang ha, may isang team kayo ng NBI agents pumunta sa isang gasoline station, sarado. Pwede bang kahit na walang search warrant, sabihin kami mga taga NBI, pwede ba naming malaman ba't kayo Yeah. wala po laman tong tangke namin eh. Pwede bang makita? Pwede bang pwede ba sabihin Pwede po yan namin silang imbestigahan, hingi ng meron po mga papel yan, delivery records po nila. So titingnan po namin sales records. And also to the extent na pwede namin pong tama po siya Actual. kanina. Sukatin pong actual yung kanila pong mga tangke kung meron po talaga ho. Nako, yan. yun, Nako. babalayan sa mga nakikinig sa ating gasoline stations, mga gas station owners, na baka akala nyo walang makakabuko sa inyo. So, ito po, nationwide po itong gagawin yung order na to, yung para sa mga NBI natin. Opo, kasi meron naman po tayo mga regional offices na pwede po mag-implement nito. Kasi nga po, normally, yung tinatanong nyo po yung sa search warrant, kung meron pong mga sinabi, halimbawa, sumbong na may violation. Pero apparently, kung meron pong pagsasarang ganyan, there is a probable cause for us to investigate further. Ayun, mahina mo yan. Pero teko muna, kasi ang NBI walang uniforme yan, kumbadjero Oo nga, baka may magpanggap na NBI. Baka may mga magpanggap na NBI dyan. Ano ho bang, may tsapa ho ba kayo na pwedeng ipakita? Meron po, may mga ID no? po yung ating ahente. May tsapa. Meron po mga ID yung ating mga ahente. Tsaka kung paalala na rin po sa publiko para hindi naman po magamit at maabuso yung pangalan ng aming ahensya. Kung meron po ganun, makipag-coordinate po, pwede po naman tumawag sa amin. At yan po, kung meron po ganun, dadalhin po namin yung sa opisina na, official na opisina ng NBI, yung mga aabutan po na tao para hindi naman po inaresto, para po a continuous investigation po na ginagawa po saka kung may mga salbahe ba makarinig sa inyo, magpapagpanggap nga NBI, makutawan nga yung gasoline station may mga mangotong na ganyan. Hulihin din po namin yun, Captain ka, Jerry. At ikukulong po agad. Baka may mga tsapa pa kayo dyan na pwedeng magde-deputize para nagde-deputize pa ang NBI? Yun po pala, no? Buti po binanggit niyo, sasamantali ko po din pagkakataon. Salamat po at nabagitin nyo. Na when I assume office, lahat po ng inisyu na confidential agent or consultants ng NBI, doon po ako pumasok noong February 21, ay considered cancel kung hindi po ako ang nakapirma at nagbigay po ng confidential agent. Nako! May monitoring ba kayo? Gaano karami yun, Director? Meron po, may listahan po ako sa aking May opisina. kung po yan, mga ilang libo ho ba yung na-issuehan ng... Ay, hindi naman po ganun karami. Pero canceled na lahat yon. Opo, pagka hindi po ako ang nakapirma at ako ang nag-atas, wala na pong visa yun. Bakit nyo naman... Wala pa po ako na-issuehan. Wala pa po ako na-issuehan. Wala pa. Dapat po mga empleyado ng NBI. Bakit po ba, may mga report ba kayo na naging maluloko yung mga special May agent? pag-abuso ba? May mga ilan naman po, pero yun naman po karamihan. Force multipliers po namin yan, mga tumutulong po sa amin yan. Kaya malaking bagay din po nakatulong po sa National Bureau of Investigation. NBI ako! Sabi, NBI ako! Sabi niya, pulis ako! Sabi niya, pulis ka ba? CIDG ako! Sabi naman ng isa. Ang bira. Director, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po. Magandang umaga Si po. NBI Director Melvin Matibag. Anthony Tab